Ginagalang po namin kung ano po yung desisyon ng ICC na hindi po nila pinayaga. Nag-grant po yung hiling ng kampo nila Duterte na hindi po siya humarap para po sa kanyang confirmation of justice. Confirmation of charges. Siyempre po, may konting pagkadismaya dahil inaasahan po namin na personal niya sanang makita, marinig yung mga magaganap po sa February 23 at nandun din naman po yung ibang mga pamilya na kasama ko sa Rise Up. Mas maigi po sana kung personal po siyang nandoon. Pero kung pinayagan po ng ICC na hindi po siya mag-appear, ganun pa rin naman po. Ang mahalaga po matuloy yung confirmation of charges para sa kanya. Okay. Ma'am Jane, sa tingin po ba natin, ito po ay taktika lang na naman o di naman kaya kumbagay reasoning lang ulit? Ano po na ito po si Duterte? Kasi maging ito po nga virtual hearing po sana, ano po na isasagawa, hindi din tinanggihan din po ito mismo. Ano po na ito po si Duterte at ngayon aprobado po ng ICC, mga Pombo, ito po nga hindi din po pagdalo, ano po na ito po si Duterte po ngayon. Ito ba'y nakikinita po ba natin na positibo or negatibo, Ma'am Jane? Tingin ko po sa panig nila, negatibo to kasi mas lalo lang po nilang pinatatagal yung proseso, yung magandang proseso na inilalaan po sa kanila ng ICC. Pero ganun pa man po, sabi ko nga po kung ano po yung desisyon ng ICC ay nakapanig po kami, ginagalang po namin. At kung ano man po yung mga taktika na gagawin nila para una hindi matuloy o kaya patagalin ito, hindi po yun magiging hadlang para po sa akin at sa iba pang mga pamilya para tumigil kami ng panawagan ng totoong hustisya po. Yes, ma'am. Ma'am Jane, for the background, bakit po naging biktima ang inyong asawa dito nga sa AGK nung panahon ng drug war ng ating dating Pangulo? March 20, 2017 po, nung siya po ay pinaslang, yung asawa ko po, isa po siyang jeepney driver. At ang bumaril po sa kanya ay unidentified. Yun po ay riding in tandem. Siyempre, nung mga panahon po na yun, hindi ko pa po alam yung terminong riding in tandem. So, kailan ko na lang po naintindihan na yun pala ay mga vigilante na posibleng mga pulis din o asset na mga pulis para pumatay. Kasi dito po sa lugar namin, sa North Caloocan, simula po noong 2016, kaliwat kanan po yung patayan. Parang ikaw na po yung target, talagang ikaw na po yung isusunod. Kaya matindi po ang takot ng mga tao dito sa amin. Kaya po, kung wala naman po talagang war on drugs, wala naman po talagang mangyayaring malawakang patayan. Yun po. Yes, ma'am. Ma'am, sa tagal na po ng itong usapin na ito, nakikita ba natin ang positibo na talagang mapapanagot ang ating dating Pangulo na talagang yung mga nagawa niya ng kanyang administrasyon ay masasagot at talagang siya ay makukulong na dito nga sa nasabing usapin, ma'am? Opo, nung una hindi ko po inaasahan na aabot po ito sa ICC, sa international. Kasi po, syempre mas inaasahan namin na sana dito pa lang sa bansa natin ay binigyan na po kami ng pagkakataon na makapagreklamo, makapagsampa ng kaso, makakuha ng mga dokumento na hindi kami pahihirapan. Wala pong tumindig para sa mga pamilya ng biktima noong mga panahon na yon. Kaya po nakarating po ito sa ICC. Positibo po yung pagtingin namin, malaki po yung tsansa na makakamit po namin yung katarungan na ipinagkait po sa amin dito. Kaya po, ganun na lang po yung sigasig ng mga pamilya ng biktima na makipag-cooperate at makipag-participate sa ano man pong gagawing hakbang o proseso ng ICC sa ngayon. How about yung mga sinasabi nila, Ma'am Jane, no, ng mga co-perpetrators or yung mga naging katuwang, ano po nato po si former President Rodrigo Duterte during drug war sa kanila po nga administrasyon. Are you in favor din ba, Ma'am Jane, na talagang maging sila ay managot din? Or is it enough na mula sa pinakaugat, which is ito po nga administrasyon nga Duterte, ay sapat na para naman po makamit po ninyo or masabi na finally may hustisya na dito po
po sa mga naging pamilya or kamag-anak ano po na napag-iwanan, mga naging victims sa kanila pong madugong drug war, Ma'am Jane? Nung naglabas po yung ICC ng iba pang mga pangalan po bilang co-perpetrator, syempre po, kahit papaano naibsan yung aming nararamdaman na hindi mastermind po yung pwedeng maimbestigahan, pwedeng managot. Maigi po na nadagdagan yung mga pangalan sapagkat madadagdagan po talaga yung pwedeng managot at mapatunayan talaga na ito ay isang malaking sabwatan, pinagplanuhan nila at naging matagumpay po yung polisiya ng war on drugs.